DDS, mga kampo ng mga Duterte. Ito yung pagkakataon po ninyo. Kasi naniniwala po si Congresswoman at Prosecutor Jinky Luistro ng lalawigan ng Batangas na dapat bigyan ng pagkakataon at mahalaga o importante raw po na mismong si Vice President Sara Duterte ay humarap sa trial. Kung kailanman magsisimula at gagawin ang impeachment trial, impeachment court, mahalaga daw po na si Sara ay dumalo or dumating sa trial. Ang sinasabi dito ni Congressman Luistro ay ito yung tamang pagkakataon na kanyang maidepensa, maipagtanggol ang kanyang sarili. Dahil anya doon sa kanyang ginawa sa mga public hearing sa Kongreso, hindi naman anya malinaw ang kanyang mga naging pahayag dahil kinontra niya ang investigasyon ng Kongreso. Pero itong impeachment court ay hindi naman pwede niyang kontrahin ng ganun-ganun na lang. Ganun pa man, ang sinasabi po ni Congressman Luistro, siya mismo ay naniniwala at siya ay dapat umattend para sa siguro cross-examination at maipagtanggol niya ang kanyang sarili. Kasi nga naman kung mga abogado lang niya ang dadalo ron, hindi direktang matatanong ng mga abogado at ng mga senador judge ng impeachment court ang katotohanan doon sa mga sinabi, ginawa ng pangalawang Pangulo ng Bansa. Kaya mismong prosecutor na si Congressman Luistro, napakahalagaan niya na si Sara Duterte ay umattend or dumalo at siya ay makapagpaliwanag at kanyang maipaliwanag ang lahat sa issue ng confidential fund, saan ba napunta ang pera, issue ng ano tawag ito? Korupsyon tungkol sa Department of Education, sa issue ng video, audio na siya ay nagmura at nagbanta sa buhay ng Pangulo. Mahalagaan niyang siya ang magdepensa nito. At ito kaya sinabing magandang pagkakataon kasi mismong prosecutor ang nagsasabing kailangan siya. Pabor sa kanya yon para kanyang may paliwanag. Ngayon, kung hindi niya sisiputin yan o hindi siya haharap na katulad ng kanyang style, attitude na ginawa doon sa mga public hearing ng Blue Ribbon, Committee on Appropriations sa Kongreso tungkol sa budget, hindi niya maganda yan. Kasi iba ang investigation in aid of legislation kaysa sa impeachment trial or impeachment court. Kasi yung mga senador judge ang magtatanong sa kanya. Ang mga senador judge ang pwede niyang harapin at mga abogado, lalo na ang prosecution panel tungkol dito sa usapin. Kung kayo, mga nanonood, nakikinig, lalo na po yung mga Duterte supporters, baka akala nyo, hindi nyo kasi alam yung proseso. Ito na yung pagkakataon. Palagay ko, mas maganda rin i-advise nyo. Sabihan nyo kay Sara na magpaghanda nito at kay siya ay umaten. Kasi ang balita ko ay mukhang mas papabor si Sara na yung kanyang mga abogado na lang. Dahil sabi niya, maraming volunteer siyang lawyer para i-depensa siya. Pero alam nyo, itong ganitong mga usapin, mas mahalaga yung mismong inaakusahan ang siyang magkaroon ng pagkakataon. At ang pagkakataon yan ay ibibigay para sa kanya. Abangan natin. Kung kailan ang trial, hindi natin alam. Kasi ngayon, may pinagtatalunan pa dyan. Sa June ba? July? O August pa? Ngayon bang 18 Congress? Or sana 20 Congress na lang? Matindi pong debate at pinag-uusapan niya. Okay? Please like and share. At paki-subscribe na rin po itong aking channel. Mike Abe Opinions kung hindi po kayo nakakapag-subscribe dito. At sunod na pag-usapan natin ito. Naku! Okta Research nag-survey mula January 25 hanggang 31. Nung nakaraang linggo lang. At mas marami ang pumasok sa mga pangalan ng kandidato ng administrasyon. Kasama sa top 5 ay si Senador Bongo at saka si Willie Revilla yata kung nakakapasok siya. Pero dun sa mga number 12, number 12 pataas, halos hindi makita yung mga kandidato ng Duterte camp. So, eto, pakinggan nito. Mayroong report dito ang GMA News. Isa sa mga lehitimong news organization o network dito sa ating bansa, ang GMA. Kilala ko pa ito, nagre-report si Tina Panganiban ito . Pakinggan niyo ito, report tungkol dito sa
Okta Research Survey nung last week ng January 2025. Ngayon lang. Tugon ng masa, January 2025, pre-election nationwide survey ng Okta Research, 16 na kandidato ang may statistical chance na manalo kung gagawin ng May 2025 elections 16? noong panahon Dosi lang isinagawa kailangan. ang survey. Ito'y sina Congressman Erwin Tulfo at kapatid na broadcaster na si Ben Tulfo, Senador Bongo, dating Senate President Tito Soto, Senador Bong Revilla, TV host Willie Revillame, dating Senador Ping Lacson, Senadora Pia Cayetano, dating Senador Manny Pacquiao, incumbent Senators Amy Marcos at Lito Lapid, dating DILG Secretary Benhar Abalos, Senador Francis Tolentino, Makati City Mayor Abby Binay, Congresswoman Camille Villar at Senador Bato de la Rosa. Ayan, oh. 16 po yung binanggit. Yung top 16. Alam nyo, kaya kung may mga ganyang top, kung 10, 20, or 16, or 12, kasi po ang kandidato ay 66. 66 candidate sa ngayon ayon sa COMELEC, ang official candidate. Okay? Ngayon, kung kasama ka sa top 16, pero nandun ka sa mula 10 hanggang 16, medyo masikip yan, delikado yan. Kasi sa ngayon ay February na. Ilang buwan na lang, eleksyon na. Dapat kasama ka sa top 5. Pag kasama ka sa top 5, malamang manalo ka. Kasi maaaring pababa, taas yan eh. Pero kung ikaw ay nasa number 10, pataas, medyo magdoble kayod ka na, tagilid ka dyan. At napansin ko po doon sa survey at nabanggit, aba yung mga tulpo, talagang ibang dating na mga tulpo. Malakas ang mga tulpo. Ano ha? Talaga lang. Isipin mo, mayroong Senador Rapi Tulpo, tapos Erwin Tulpo, ngayon Ben Tulpo, ay pumapasok, number 1, number 2. Eh yung ganyan po mga lineup, mahirap nang gibain yan, mahirap nang matalo yan, mahirap nang malaglag yung ganyan. Sa ngayon ha, sa karanasan ko sa isong pampolitika, sa tagal ko na ho sa broadcast industry na halos 3 dekada na, at magpo-4 years na tayo dito sa pagiging political vlogger, ay pagka ho nasa top 5, talagang matibay-tibay na po yan. Yung nasa huli, talagang malabo yan. Ganun po ang sitwasyon. So ganun pa man, nag-uumpisa pa lang naman ang kampanya, good luck sa inyo lahat. Sana ang mga Pilipino ay hindi magkamali. Hindi ibig sabihin kayo ay kasama kayo sa top 10, sa top 12, ay kayo na. Hindi po. Pwede pang magbago. Mula 6 hanggang 12, marami pang pagbabago yan. Kaya yung top 5, malamang makalusot na ngayon. Pwedeng magpalitan na lang sila. Pero yung mula sa 6 hanggang 12, matindi pong pukpukan yan. Hindi biro labanan yan. Dahil taong bayan ang magde-decide, taong bayan ang mayroong kakayanan at exclusive na karapatan kung sinong iboboto. Maging maingat po tayo. Maging maingat kayong lahat. Okay? Ingat lang po.